Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay Ang dito. pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sumaisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kaniyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili, kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil sa pagpunta sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog uli ang kanilang loob sa dati nilang Panginoon. Si Roboam na hari ng Huda at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga matapos mapagkuro-kuro ang bagay na ito, gumawa siya ng 2 toreteng ginto at sinabi sa bayan, "Huwag na kayong mag-abalang umahon sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na humango sa inyo sa Ehipto." Inilagay niya ang isa sa Betel at isa namay sa Dan. At ang bagay na ito'y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumunta sa Betel upang sambahin iyong una. Mayroon namang nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi, kundi mga karaniwang tao lamang. Ginawa niyang pista ang 15 araw ng 8 buwan ng taon, katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Huda. Naghandog siya sa dambana sa Betel, sa mga toreteng ginto na kaniyang ginawa roon, at pinapaglingkod niya roon ang mga saserdoteng inilagay niya sa mga sambahan sa burol. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kaniyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang saserdote ng mga sambahan sa burol. Dahil sa mga ginawang ito ni Jeroboam, kinamuhian ng Diyos ang kaniyang sambahayan. Ito ang naging sanhi ng hindi niya pananatili sa pagkahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Marami sa mga tao kumikilala sa February 14 na Valentine's Day. Ito'y araw ng mga puso. Araw ito ng magkasintahan. Ang pag-ibig na kinikilala sa araw na ito ay romantic love. Hindi alam ng marami na si Saint Valentine ay isang santo. Isa siyang martir. Namatay siya alang-alang sa pagmamahal niya kay Kristo. Kung alam lamang natin ang pinanggalingan ng Valentine's Day, ay dapat matularan natin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Una, yan ay pag-ibig sa Diyos. Ikalawa, yan ay pag-ibig na handang magsakripisyo, handang magtiis alang-alang sa kanyang minamahal. Happy Valentine's Day. Ang lahat ng mga hari sa Hilaga, sa kaharian ng Israel, ay masama sa paningin ng Biblia, dahil sa sinunod nila ang kasalanan ni Rehoboam. Nakita ni Rehoboam na ang mga Israelita ay patuloy pang pumupunta sa Jerusalem upang magsamba sa Diyos. Ang Jerusalem ay hindi lang isang political center ng kaharian ni David at ng kanyang mga kahalili. Ito'y sentro rin ng kanilang relihiyon.
Nandoon ang templo ng Diyos kung nasaan ang kaban ng tipan. Naisip ni Rehoboam kung palaging bumabalik-balik ang mga tauhan niya sa Jerusalem, darating ang panahon na makukumbinsi sila na pumalig na sa hari ng Jerusalem at iiwan na siya at maaari pang patayin. Kaya gumawa siya ng 2 dambana sa kaharian niya. Ang isa sa lungsod ng Dan at ang isa naman sa lungsod ng Bethel. Doon gumawa siya ng mga gintong guya at sinabi sa mga tao na dito na lang sila magsamba kasi ito na ang Diyos na nagligtas sa kanila mula sa Ehipto. Naghanap siya ng mga tao na gustong maglingkod sa mga dambanang ito kahit na hindi sila galing sa lipi ni Levi. Kahit na sino ang gustong magpari-parian ay ginawa niyang pari. Ito ang 2 kasalanan ni Jeroboam. Ang paghikayat sa mga tao na sambahin ang Diyos sa larawang gintong guya at ang pagtalaga ng mga pari na hindi naman galing sa tribu ng mga Levita. Hindi sila pwedeng magpari o magsaserdote. Dinagdagan pa niya ang mga kasalanang ito. Gumawa siya ng piyesta na iba sa piyestang itinakda sa banal na kasulatan na ginagawa sa Jerusalem. Talagang gumawa na siya ng ibang relihiyon. Dahil sa mga kasalanang ito, hindi na natili ang lipi ni Rehoboam sa paghahari. Iba't ibang pamilya ang naghari sa Samaria. Sinunod ang ginawa ni Rehoboam ng lahat ng hari sa Samaria, kaya lahat sila ay tinuturing na masasamang hari. Sa halip na ilapit ang tao kay Yahweh, nag-introduce sila ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang ginawa ni Rehoboam ay magaling politically. Talagang hindi niya mapapanatili ang loyalty ng mga tao sa kanya kung taon-taon bumabalik-balik sila sa Jerusalem. Dapat pigilin ang kanilang attachment sa Jerusalem. Kaya gumawa siya ng 2 dambana kung saan maaari raw sambahin si Yahweh. Politically wise but religiously sacrilegious. Politically wise, but religiously sacrilegious. Pinopromote niya sa ganito ang pagsamba sa ibang Diyos. At gumawa siya ng larawan ni Yahweh, isang gintong guya. Pero iba dapat ang bayan ng Israel. Ang unang susundin nila ay ang batas ng Diyos. Ang layunin ng kaharian ay hindi upang panatilihin ang mga hari, kundi upang ilapit ang mga tao sa Diyos. Hindi ito nangyari kung ang concern ng hari ay hindi ang ikabubuti ng buong bayan, kundi ang kanyang survival ng kanyang pamilya. Hindi ba nangyayari din ito sa atin ngayon? Marami ang mga desisyon ng mga namumuno na ang layunin ay hindi ang ikabubuti ng tao o ang katarungan, kundi ang pakinabang ng mga namumuno at ng kanilang pamilya at mga kronis. Ginagamit na lang ng mga namumuno ang kanilang posisyon para sa kanilang kapakanan at hindi kung ano ang wasto at dapat. Dahil dito, may maraming mga batas at project na ginagawa para magkaroon sila ng pork barrel, ng pera para sa kanila o lang loyalty ng mga tao para sa kanila, hindi naman project sa ikabubuti ng taong bayan. Ginagamit nila kanilang katungkulan para sa kanilang sarili at hindi para sa ikabubuti ng taong bayan. O Diyos, bigyan mo kami ng mga leaders na totoong naglilingkod sa ikabubuti ng mga tao. Bigyan din po ninyo ang aming kababayan ng katalinuhang pumili ng maayos sa halalan at magpailalim sa mga leaders na tapat at hindi makasarili. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.